Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,351-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa isang punto lang, nasa ika-137,615 na pwesto na ako. Bahagyang itinaas ni Alvin ang kanyang mga kilay habang nakatingin kay Little Gold. Mukhang hindi pa gaanong marami ang nakapasok sa Purgatory Battlefield. Bagamat ang Purgatory Battlefield ay isang mapanganib na lugar, maraming Celestial Lords mula sa iba't ibang Devata realms ang handang isugal ang kanilang buhay para makapasok sa larangan ng digmaan. Tutal, sa kabila ng panganib, maraming kayamanan at mga di inaasahang engkwentro doon. Sa katunayan, maraming Celestial Lords, na hindi nakalusot at naging Celestial Emperors, ay matagumpay na nakalusot matapos makapasok sa Purgatory Battlefield. Ang ilan sa kanila ay nagawa pang maging Celestial Emperors. Nang makita ni Alvin na nasa ika-140,000 pwesto siya na may 1 puntos lamang, inakala niyang iyon na ang halos bilang ng mga taong nakapasok sa Purgatory Battlefield. Nang marinig ang mga salitang ito, umiling si Little Gold at nagpaliwanag ng nakangiti, "Kapatid na Alvin, ang pangalan ng isang tao ay mabubure sa ranggo kung aalis siya sa Purgatory Battlefield bago pa man makaipon ng 2 puntos ng merito sa militar. Bukod pa riyan, pagkatapos makaipon ng 2 o higit pang puntos, kung aalis siya at hindi papasok sa Purgatory Battlefield ng mahigit 100 taon, mabubure rin ang pangalan ng isang tao. Ang ilan sa mga taong ito ay hindi maaaring makapasok dahil sila ay magiging mga Celestial Emperor. Para sa mga hindi makapasok dahil sa ibang mga pangyayari, kung pipiliin nilang pumasok muli sa Purgatory Battlefield, kailangan nilang magsimula muli mula sa ibaba. Sa makatuwid, batay sa aming mga ranggo, nangangahulugan ito na mayroong mahigit 100,000 katao na nakaipon ng 2 o higit pang puntos sa nakalipas na 100 taon. Maliit pa rin ba ang bilang na ito? Natuto muli si Alvin ng mga bagong impormasyon tungkol sa Purgatory Battlefield matapos makinig sa Little Gold. Tila mas marami ang mga taong pumunta rito kaysa sa inaasahan. Kapatid na Alvin, dagdag ni Little Gold, karaniwan, ang mga nasa ika-101 hanggang ika-1,100 na pwesto ay umaasa sa pagsasama-sama ng puwersa upang makaakyat sa ranggo. Ang mga nasa top 100 ay karaniwang may kakayahan. Bago ma-promote sa ranggo ng commander, kailangan munang pumasa sa isang pagsusulit. Sa katunayan, kung titingnan mong mabuti ang ranggo, makikita mo na ang ranggo ng mga nasa ika-135 hanggang ika-600 na ranggo ay hindi umuusad, at pareho lang ang bilang ng mga puntos nila. Instinctively na sinuri ni Alvin ang ranggo. Totoo nga, nakita niya ang mahigit 400 katao na nasa ika-135 na pwesto at mas mababa pa na may parehong bilang ng puntos. Patuloy na sinabi ni Little Gold, dahil hindi sila nakapasa sa promotion test kaya pare-pareho ang bilang ng merit points nila. Ang limitasyon ng military merit points na maaaring makuha ay 1,000 military merit points. Para makakuha ng mahigit 1,000 merit points, kailangan mong pumasa sa promotion test. Pagkatapos makapasa sa test, ang limitasyon ay itataas sa 2,000 military merit points. Sa makatuwid, kung hindi ka makapasa sa test, hindi ka mapopromote kahit gaano karaming merit points ang naipon mo. Ang mga sobrang points na ito ay magagamit lamang para ipalit sa mga pagkakataong makapasok sa mga secret zones. Muling sinulyapan ni Alvin ang ranggo at natuklasan ang mahigit 40 katao na nakapasok sa ika-135 pwesto. Ang ilan sa kanila ay may parehong bilang ng puntos, na 2,000 puntos, at ang ilan naman ay may mahigit 1,000 puntos. Malinaw na mas mataas ang limitasyon ng mga puntos ng merito sa militar kung mas mataas ang ranggo. Tanging ang 2 nangungunang tao sa ranggo ang may 8,000 puntos ng merito sa militar. Sa bawat pagkakataon, ang limitasyon ay itataas ng 1,000 puntos. Ang pinakamataas na limitasyon ay 8,000 puntos. Tingnan ang nangungunang 2 tao sa ranggo. Bagamat pareho silang may 8,000 puntos, malamang na nakapag-ipon na sila ng higit sa 8,000 puntos. Maaari sana silang nakapag-ipon ng higit sa 10,000 puntos o kahit 100,000 puntos, ngunit hindi natin malalaman dahil sa limitasyon, sabi ni Little Gold.
Pagkatapos ng ilang sandali, dagdag niya, maraming tao ang nabibigong umabant dahil patuloy silang bumabagsak sa mga pagsusulit sa promosyon. Mahirap ba ang mga pagsusulit? Tanong ni Alvin na may pagtataka. Tumataas ang antas ng kahirapan ng mga pagsusulit sa bawat pagpasa. Kung bakit ko nasabi na karamihan sa mga nasa ranggo mula ika-101 hanggang ika-1100 ay karaniwang umaasa sa pagsasama-sama ng lakas at hindi nakakapag-abante ay dahil ang mga pagsusulit ay mga individual na pagsusulit. Maaari lamang umasa ang isang tao sa kanyang lakas upang makapasa sa pagsusulit. Dahil dito, ang mga umaasa sa iba upang umasenso ay mahihirapang umakyat sa ranggo pagkatapos ng isang partikular na ranggo. Patuloy na paliwanag ni Little Gold, ang mga nasa Purgatory Battlefield ay tinutukoy ang pagpasa sa mga pagsusulit bilang pagpasa sa mga tribulation. Ang mga nakapasa sa tribulation pagkatapos makaipon ng 1,000 puntos ay itinuturing na mga nangungunang lieutenant. Bagamat hindi pa sila nakapasok sa top 100 at naging commander, hindi dapat maliitin ang kanilang mga kalakasan. Sa kabilang banda, ang mga commander na lumalagpas sa 2,000 point limit ay tinutukoy bilang level 1 commander, ang mga lumalagpas sa 3,000 point limit ay tinutukoy bilang level 2 commander, at iba pa. Panghuli, ang mga lumalagpas sa 7,000 point limit ay tinatawag na level 7 commander. Sandali na tumigil si Little Gold matapos magsalita upang bigyan ng oras si Alvin na matuno ang impormasyon bago niya ipinagpatuloy ang pagsasalita, sinasabing ang dalawang level 7 commanders na may 8,000 points ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga Celestial Emperor. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat nang marinig ang mga salitang ito. Mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga Celestial Emperor. Tumango si Little Gold. Nagulat din ako nang marinig ko ito. Tutal, ang pinakamataas, ang mga level 7 commanders ay mga 10 Direction Celestial Lords. Gaano man sila kalakas o gaano man kataas ang kanilang pag-unawa sa mga batas, kaya nilang pagsamahin ang lalim. Kaya paano sila magiging mas malakas kaysa sa mga Celestial Emperor? Tumango si Alvin bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Little Gold nang sabihin niya sa isang seryosong boses, gayunpaman. Hindi naman nakakagulat kung iisipin mo ang mga pambihira at lumalaban sa langit na mga Celestial Lord dyan. Ang mga Celestial Lord na ito ay sinasabing nagtataglay ng maalamat na 5 banal na elemento o iba pang mga pamamaraan na lumalaban sa langit. Ang mga nagtataglay ng mga banal na elemento na may pinakamataas na anyo ay natural na pinakamalakas. Nagulat si Alvin nang banggitin ni Little Gold ang 5 banal na elemento. Kaya may mga Celestial Lord na nagtataglay ng 5 banal na elemento sa Purgatory Battlefield. Sa katunayan, walang ordinaryong Celestial Lord ang makakalampas sa 7,000 point limit. Sa katunayan, mahirap na para sa mga ordinaryong Celestial Lord na lumampas sa 4,000 point at 5,000 point limit. Kahit ang pag-unawa sa lahat ng lalim ng isang batas hanggang sa Mastery Stage ay hindi sapat para lumampas sa 1,000 limit maliban na lang kung hindi sila mga tao tulad ko, ni Little Black, at ni Little White. Ang mga top-tier Celestial Beast tulad natin ay may pagkakataong lumampas sa 2,000 point limit gamit ang ating mga natatanging teknik kung tayo ay 10 Direction Celestial Lords na nakaunawa sa lahat ng lalim hanggang sa Mastery Stage. Para kay Tanya na malapit sa isang Divine Beast, maaaring malampasan niya ang 3,000 point limit. Tumingin si Little Gold kay Tanya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Halos imposible para sa mga hindi tao na lumabag sa mga limitasyon pagkatapos ng 3,000 puntong limitasyon maliban na lang kung taglay din nila ang 5 banal na elemento. May hinala na ang mga nakakaipon ng higit sa 4,000 puntos ay nagtataglay ng 5 banal na elemento. Maraming tao ang gustong nakawin ang 5 banal na elemento mula sa mga taong ito. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi naman sapat na hanggal para gamitin ang kanilang mga tunay na pangalan, mahirap para sa mga sakam na taong ito na hanapin ang mga pinaghihinalaan nilang nagtataglay ng 5 banal na elemento. Bukod doon, mahirap maghanap ng isang tao dahil lahat tayo ay maaaring magbago ng ating mga aura at magbalat kayo rin. Pagkatapos magsalita ni Little Gold, bigla siyang nag-iba ng anyo at naging isang malaking bato bago bumalik sa kanyang anyong tao na para bang may pinapatunayan siyang totoo. Ang 5 banal na elemento. Nang makabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla.
Nang mapagtanto niya ito, hindi niya maiwasang tanungin ang world-cleansing divine water sa kanyang little world, Sister Water, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito ng mas maaga? Ito siguro ang pangunahing dahilan kung bakit mo ako gustong pumunta sa Purgatory Battlefield, hindi ba? Umaasa kang uunlad gamit ang pagkakataong ito. Oo, sabi ng world-cleansing divine water, hindi ko nabanggit dahil natatakot akong baka mag-isip ka ng sobra. Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat para umatras ka sa ngayon. Tutal, maraming tao sa Purgatory Battlefield na ito na may mas matataas na anyo ng 5 divine elements. Kung magsasanib puwersa tayo, maaaring matalo natin ang 7th form divine elements. Gayunpaman, mapapahamak tayo kung makakasalubong natin ang 8th form divine elements. Gayunpaman, hindi ko alam kung may sino mang nagtataglay ng 8th form divine element. Nang marinig ang mga salitang ito, nagniningning ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kina Little Gold at Tanya bago niya sinabing, Little Gold, Tanya, umalis na tayo. 3,352. Aalis. Nalito at nagulat sina Little Gold at Tanya nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, hindi kinwestiyon ni Tanya ang kanyang mga salita at sinuportahan ang kanyang mga desisyon gaya ng dati. Sa kabaligtaran, hindi napigilan ni Little Gold na magtanong bakit mo gustong umalis bigla. Kahit ang 5 banal na elemento ay inakala na plano ni Alvin na umalis dahil ayaw niyang sumugal sa Purgatory Battlefield. Iginalang nilang lahat ang kanyang desisyon at hindi tumutol dito. Kung tutuusin, isusugal din nila ang kanilang buhay. May posibilidad na sila ay mamatay kung makakasalubong nila ang mga banal na elemento na may mas mataas na anyo kaysa sa kanila. Tumingin si Alvin kay Little Gold at umiling habang nakangiting sinasabi, ayokong maging hanggal na gumagamit ng tunay niyang pangalan sa Purgatory Battlefield. Nang makabawi si Little Gold mula sa pagkabigla, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Kapatid na Alvin, ito ba? Ibig sabihin nito ay taglay mo ang mga banal na elemento. Bahagyang tumango si Alvin. Kapatid na Alvin, dapat sinabi mo sa akin ang tungkol dito. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga nalalaman ko bago tayo pumasok sa Purgatory Battlefield, sabi ni Little Gold na may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Paano tayo aalis? Tanong ni Alvin. Kailangan nating hanapin ang lugar ng transportasyon. Isipin mo lang, at doon tayo dadalhin. Mas mahirap umalis para maiwasan ang pagtakas ng mga tao kapag nakatagpo sila ng mas malakas na kalaban, sagot ni Little Gold. Inisip ni Alvin ang lugar ng transportasyon gaya ng itinagubilan ni Little Gold bago niya naramdaman ang isang puwersang gumagabay sa kanya patungo sa isang tiyak na direksyon. Ayan na. Itinuro ni Little Gold ang direksyon kung saan naramdaman ni Alvin na ginagabayan siya ng puwersa. Kasunod nito, nagtungo na ang tatlo sa lugar ng transportasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasisilayan ni Alvin ng maayos ang Purgatory Battlefield dahil sa makapal na hamog na bumabalot sa lugar. Madilim at mapangapi ang kapaligiran, kaya naman sabik na siyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng halos kalahating oras, sa wakas ay nakarating na ang tatlo sa lugar ng transportasyon. Isang platapormang bato na katulad ng mga nakita nila sa labas ang lumulutang sa ere. Umalis na tayo. Pagka tayo pa lang ng tatlo sa plataporma, biglang lumitaw sa ere ang mga pangalan nila. Alvin. Tanya. Maliit na ginto. Mabubure ang mga pangalan natin dahil isa lang ang puntos natin. Mahirap kung mahigit sa 2 puntos ang naipon natin. Kung gusto nating tanggalin ang mga pangalan natin, makasali lang tayo ulit pagkatapos ng 100 taon, sabi ni Little Gold. Mabuti na lang at sinabi mo sa akin ang tungkol dito kanina, tango ni Alvin. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang tatlo ay inilipat palabas. Nakarating sila sa kalangitan sa ibabaw ng isang kaparangan sa langit ng Jade Emperor. Iba ito sa lugar na kanilang pinasukan kanina. Pagkalabas pa lang ng tatlo, nakuha nila ang atensyon ng 2 emperador sa langit na naglalaban malapit sa lugar ng transportasyon sa langit ng emperador ng Jade. Sila ay 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na medyo magkamukha. Ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi maitagong pagnanasa nang makita nila si Tanya. Terena, sabi ni Alvin matapos niyang sulyapan sandali ang 2 lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang lakas upang iligtas sina Tanya at Little Gold.
Nang maramdaman ang enerhiya mula kay Alvin, na inakala nilang pinuno ng grupo, isa sa kanila ang napasigaw, isang Celestial Lord. Nakangiting sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na roba, "Kuya, ako na ang unang pipili, di ba? Ikaw ang pipili ng babaeng nakasuot ng ginintoang damit. Ako naman ang pipili ng babaeng nakasuot ng puting damit." Nang marinig ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng roba ay napangisi. "Sa panaginip mo, gusto ko ang babaeng nakaputi. Pwede mong makuha ang dalagang nakaginto. Kung ayaw mo, pwede mo akong kalabanan." Nahihiyang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit bago nagtanong, "Pagkatapos mo siyang makasama, bakit hindi mo na lang siya hayaang makuha ko na siya?" "Pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon," walang emosyong sagot ng lalaking nakabere at nasa katanghaliang gulang. "Sige. Dapat muna nating patayin ang binata. Nakakainis talaga siya," sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit habang tumatawa. Pagkatapos, sumugod siya, nag-transform bilang isang bola ng apoy, patungo kay Alvin. Kasabay nito, sumilay ang Hungarian pumatay sa mga mata ni Alvin nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang at agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagatubiling hiramin ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento. Kasunod nito, ang 7 butas na kahangahangang espada na kanyang inilabas ay naging isang 7 kulay na sinag ng espada bago niya pinagsama ang kanyang sarili at ang espasyong enerhiya mula sa batas ng kalawakan kasama ang sinag ng espada. "Paano ako nalalakasan ng isang maliit na Celestial Lord na tulad mo na atakihin ako?" Napangisi ang lalaking nakaasol na nasa katanghaliang gulang nang makita niyang kumikilos si Alvin. Gayunpaman, habang papalapit si Alvin, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi, paano ito nangyari?" Sa sandaling bumangga ang 7 kulay na sinag ng espada sa bola ng apoy, nakita ni Little Gold na madaling tumagos ang sinag ng espada sa bola ng apoy, na ikinamatay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul. Hindi tumigil ang sinag ng espada at hindi nabawasan ang momentum nito habang patuloy itong tumatama patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit. Hindi. Ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang na nakasaksi lang sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-react, lalo na kung paano nagawang patayin ng isang Celestial Lord ang isang Celestial Emperor, gayong ang sinag ng espada ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Dali-dali niyang hinugot ang kanyang celestial weapon para ipagtanggol ang sarili laban sa sinag ng espada. Sa kasamaang palad, kahit na medyo mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid, walang saysay ang kanyang paglaban. Madaling nasira ng sinag ng espada ang kanyang mga depensa. Paano ito nangyari? Bago siya namatay, naramdaman ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit ang mga aura ng 5 banal na elemento, metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang taglayin ng isang tao ang lahat ng 5 banal na elemento. Matapos mamatay ang lalaking nakasuot ng berdeng katanghaliang gulang, ang 7 kulay na espada ng enerhiya ay bumalik kay Alvin bago tuluyang naglaho sa ere. Nakatitig si Little Gold kay Alvin nang nakanganga. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagkamangha. "Kapatid. Kapatid na Alvin, taglay mo ba ang lahat ng 5 banal na elemento?" Dahil hindi nagabalang itago ni Alvin ang mga aura ng 5 banal na elemento mula kay Little Gold at nakatayo ito sa tabi niya, malinaw niyang nararamdaman ang mga aura ng lahat ng banal na elemento kasama ang enerhiya mula sa batas ng kalawakan. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Ay ito. Hindi ka panipaniwala." Hindi makapaniwalang tiningnan ni Little Gold si Alvin. Hindi niya man lang inisip na posible para sa isang tao na magtaglay ng lahat ng 5 banal na elemento hanggang ngayon. Nang medyo kumalma na siya, nagtanong siya ng may kuryosidad, "Kapatid na Alvin, paano mo nakuha ang mga iyon?" Ngumiti si Alvin bago sinabing, "Pumunta na tayo sa lugar ng transportasyon habang nag-uusap tayo." Sa pagkakataon ito, sa wakas ay napansin ni Little Gold na kalmado si Tanya na nakahawak sa mga braso ni Alvin. Medyo nagulat siyang nagtanong, "Tanya, alam mo ba ang tungkol dito?" Ngumiti si Tanya at bahagyang tumango.
Dahil itinuring ni Alvin si Little Gold bilang kanyang nakababatang kapatid, natural lang na itinuring din niya si Little Gold na parang kanyang nakababatang kapatid kahit na ang totoo ay mas matanda sa kanya si Little Gold ng ilang taon. Sa kanilang paglalakbay patungo sa lugar ng transportasyon, sinagot ni Alvin ang lahat ng tanong ni Little Gold. Hindi na siya nag-abalang itago ang kahit ano sa kanya dahil nagtitiwala siyang hindi siya nito pagtataksilan. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, sinabi ni Little Gold, "Kapatid na Alvin, napakaswerte mo talaga. Lahat ng 5 divine elements sa ika-6 na antas ay handang manatili sa iyo." Maya-maya, bahagyang sumimangot ang mukha niya bago niya idinagdag, halatang nag-aalala para kay Alvin, gayunpaman, nangangahulugan ito na magiging lubhang mapanganib para sa iyo na pumasok sa Purgatory Battlefield. Maaaring hindi matuklasan ng mga normal na tao ang 5 divine elements, ngunit ang mga nagtataglay nito ay madaling makakatuklas sa mga ito. Alam ko. Tumango si Alvin nang may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Huwag mo akong alalahanin. Dapat mong alalahanin ang mga nagtataglay ng alinman sa 5 banal na elemento. Tutal, pareho naman ang nangyayari, hindi ba? Bukod pa rito, hindi ako maaaring maging malas para makatagpo ng isang banal na elemento sa ika-8 anyo pagpasok ko sa Purgatory Battlefield, hindi ba? Di nagtagal, narating ang tatlo sa isang lugar ng transportasyon patungo sa Purgatorio. 3,353. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Alvin ang sarili niyang pangalan. Sa halip, ginamit niya ang Ganrish Reed bilang isang alias. Ang alias ay isang portmanteau ng mga pangalan ng kanyang tatlong mahal sa buhay, sina Kelly, Megan, at Irish. Ang Reed ay ang apelyido ni Kelly sa banal na lupain ng handog, at ang mga salitang Gan, at Rish, ay nagmula sa mga pangalan nina Megan at Irish ayon sa pagkakabanggit. Tungkol naman kay Tanya, ginamit niya ang pangalang Arlene Davis. Sa halip na gamitin ang apelyido ng kanyang ama na Lancaster, nagpasya siyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina na Davis. Pagkatapos, pinalitan niya ang apelyido ni Alvin at naisip ang pangalang Arlene. Sa wakas, pinalitan ni Little Gold ang kanyang pangalan sa Jin Yu. Ang Jin ay kinuha mula sa kanyang pangalan, at ang salitang Yu ay may kaugnayan sa Blood Moon Ridge sa 10,000 Beast 7. Siya ay miyembro ng Blood Moon Ridge. Ganrish. Arlene. Jin Yu. Ngayong napalitan na ng mga bago ang kanilang mga pangalan, muling pumasok ang tatlo sa Purgatory Battlefield. Marahil, bukod sa mga pinakamakapangyarihang nilalang, walang makakapag-ugnay sa kanila sa kanilang mga tunay na pangalan. Dapat din nating baguhin ang ating pisikal na anyo, sabi ni Alvin, kina Tanya at Little Gold. Binago ni Alvin ang kanyang anyo at ginawang isang gwapong binatilyo na mukhang mga 17 taong gulang. Kahit noon, hindi pa rin niya maitago ang kanyang pambihirang teenager. Mukha siyang isang batang iskolar, ibang-iba sa kanyang orihinal na anyo. Binago ni Tanya ang kanyang sarili at ginawang isang 16 na taong gulang na babae. Kahit maganda pa rin siya, wala ito kumpara sa kanyang orihinal na anyo. Sa wakas, si Little Gold ay nagmukhang isang batang babae na wala pang 10 taong gulang na may 2 magagandang tirentas. Humajejek siya at sinabing, kung pupunta rito sina Little Black at Little White, tiyak na hindi nila tayo makikilala. Natural lang yan. Tutal, binago na natin ang ating mga anyo, umiling si Alvin at nakangiting sinabi, para mas mabantayan ang ating mga pagkakakilanlan, sikapin nating makipag-ugnayan sa pamamagitan ng voice transmissions hanggat maaari. Maliban na lang kung mapapatay natin ang lahat ng mga naghihinala sa atin, nanganganib pa rin tayong mabunyag. Sige, mag-uusap tayo gamit ang voice transmission mula ngayon, masiglang tugon ni Little Gold. Hindi na kailangang sabihin pa, wala ring pagtutol si Tanya. Little Gold, ang mga puntos ng mga taong napatay natin ay mapupunta sa atin, hindi ba? Tanong ni Alvin. Tama, tugon ni Little Gold, ang mga puntos ay mapupunta lamang sa taong magbibigay ng suntok na nakamamatay. Kaya naman, kung gusto mong tulungan ang isang tao na makakuha ng puntos, maaari mo lamang saktan ang kalaban at hayaan ang taong gusto mong tulungan na magbigay ng suntok na nakamamatay. Sige. Sa isang kisap mata lamang, sina Alvin, Tanya, at Little Gold ay isang buwan nang nasa Purgatory Battlefield. Gayunpaman, sa panahong ito, ang mga kalaban na kanilang nakasalamuha ay mayroon lamang kakaunting puntos. Kahit na matapos silang mapatay lahat, hindi man lang nakapasok si Alvin sa top 100,000.
Little Gold, pumunta tayo sa purgatorio ng maraming pagbabago, sabi ni Alvin kay Little Gold. Ang purgatorio ng maraming pagbabago ay nasa puso ng Purgatorio Battlefield kung saan kadalasang lumilitaw ang mga malayang sekretong zona na maaaring pasukin ng hindi gumagamit ng mga puntos ng merito ng militar. Dahil dito, halos kalahati ng bilang ng mga taong pumapasok sa Purgatorio Battlefield ay mapupunta sa purgatorio ng maraming pagbabago. Bilang resulta, palaging may mga labanan doon, at ito rin ay isang lugar kung saan maraming namamatay. Natural, ang lugar na ito rin ang lugar kung saan mabilis na makakakuha ng mga puntos ang isang tao. Tuwing may lumilitaw na isang libreng sekretong zona, mananatili itong bukas hanggang sa umabot sa limitasyon ng bilang ng mga tao sa zona. Kapag nakapasok na ang isang tao sa sekretong zona, malaya siyang maglibot sa buong lugar at maghanap ng mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nagkukubli sa paligid, umaasang makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagbibiktima sa mga naghihintay sa paglitaw ng isang libreng sekretong zona. Depende sa swerte ng isang tao, ang purgatorio ng maraming pagbabago ay maaaring maging langit o impyerno. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ipinahayag ni Little Gold ang kanyang mga alalahanin, "Kapatid na Alvin, hindi ba dapat tayong magtago muna? Bagamat malawak ang purgatorio ng maraming pagbabago, marami rin namang tao roon. Paano kung malas tayo at makasalubong ang isang taong may ikapitong anyo o ikawalong anyo na banal na elemento? Ano ang gagawin mo sa oras na iyon? Hindi naman magiging masyadong mapanganib kung si Alvin ay hindi nagtataglay ng 5 banal na elemento. Ang pagkakaroon ng isang banal na elemento ay parang pagpipinta ng isang malaking target sa likod para makita ng mga taong mayroon din ng mga banal na elemento, lalo na si Alvin na nagtataglay ng lahat ng 5 banal na elemento. Kadalasan, aatakihin lamang ang isang taong nagtataglay ng parehong banal na elemento dahil maaari lamang umunlad ang banal na elemento sa pamamagitan ng paglamon sa parehong banal na elemento. Bukod dito, dahil ang 5 banal na elemento ay pawang mayabang, medyo mahirap subukang atakihin ang ibang tao gamit ang ibang banal na elemento upang makuha ang kanilang mga banal na elemento dahil ang mga banal na elemento ay karaniwang masyadong mayabang para magbahagi ng iisang host. Batay dito, makikita kung gaano kabihira ang sitwasyon ni Alvin. Maswerte siya na nakatagpo niya ang mga banal na elemento noong sila ay nasa kanilang mas mababang anyo dahil mas madali para sa kanya na hikayatin sila. Bagamat ang World Cleansing Divine Water ay may mataas na anyo noong unang nakatagpo ito ni Alvin, madali itong nahikayat na sumama kay Alvin dahil nakuha ni Alvin ang banal na puno ng buhay sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos. Noong panahong iyon, ang World Cleansing Divine Water ay desperado ring umalis sa labi ng kaharian ng mga Diyos. Dahil sa mga kadahilanang ito, isinantabi nito ang kanyang pagmamataas at nagpasyang magbahagi ng isang host kasama ang iba pang mga banal na elemento. Gayunpaman, para kay Alvin na nagtataglay ng lahat ng 5 banal na elemento, nangangahulugan ito na siya ay isang target ng lahat ng mayroong banal na elemento kahit alin pa iyon. Maaaring walang sinuman na may ikawalong anyong banal na elemento sa Purgatory Battlefield, nakapapanatag na sabi ni Alvin, kahit na mayroon, maaari ko pa rin siyang patayin bago pa man makagalaw ang ikawalong anyong banal na elemento sa 5 banal na elemento sa aking katawan. Kung walang host, hindi nito kayang lumunin ang aking 5 banal na elemento kahit na mabuhay pa ito. Kumislap ang kanyang mga mata sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Nakausap ng matagal ni Alvin ang World Cleansing Divine Water tungkol sa bagay na ito. Natural lang, hindi kasing simple nang inilarawan ni Alvin kay Little Gold ang sitwasyon. Minaliit niya ang sitwasyon para hindi mag-alala sina Little Gold at Tanya. Kahit tahimik, alam niyang nag-aalala rin si Tanya sa kanya base sa higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. Iba't ibang sitwasyon ang nangangailangan ng iba't ibang aksyon. Ako, si Alvin, ay dumaan na sa mga tagumpay at kabiguan. Ang mga gustong pumatay sa akin ay dapat handang mamatay. Sabi ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa isang pag-iisip lamang, ang tatlo ay ginabayan ng isang puwersa patungo sa purgatorio ng maraming pagbabago. Ilang araw ang lumipas bago sila nakalapit sa kanilang destinasyon. Lumalakas ng lumakas ang puwersa habang papalapit sila. Sa puntong ito, tahimik ang tatlo. Lahat sila ay nagbabantay. Sa mga nakalipas na araw, mahigit 10 tao na ang kanilang napatay.
Ang bilang na ito ay higit pa sa bilang ng mga taong kanilang napatay isang buwan na ang nakalilipas. Di nagtagal, unti-unting nagbago ang madilim na ilang sa kanilang paligid. Tila nababalot ng dugo ang lupa at ang mga bundok. Nagkalat ang dugo kahit saan hanggang sa abot ng kanilang paningin. Ito na siguro ang purgatorio ng napakaraming pagbabago. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Little Gold sa sulok ng isang matayog na bundok na nasa likod ng isang bundok na katamtaman ang taas. Bilang isang daga na celestial beast, ang kanyang mga pandama ay napakatalas. Itinuturing itong pambihira kahit sa mga celestial beast at divine beast. Kapatid na Alvin, may mga tao roon. Sa sandaling tumingin sina Alvin at Tanya sa direksyon ng tingin ni Little Gold, biglang umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa tuktok ng bundok. Natuklasan nila tayo. Kuya, parang hindi tao ang batang babaeng yan. Kahit na isa siyang celestial beast, imposibleng matuklasan niya tayo. Isa siya siguro sa mga celestial beast na may napakatalas na pandama. Apat na binata na magkamukha, maliban sa ilang pagkakaiba, ang biglang lumabas. Dahil ito ang larangan ng digmaan sa purgatorio at madali nilang mababago ang kanilang mga anyo, maaaring hindi kinakailangang maging quadruplet ang mga binata na ito. Isipin mong malas ka na nakasalubong mo kami, nakangiting sabi ng isa sa apat na binata habang bigla siyang tumangala sa langit. Kasunod nito, ang iba pang mga binata ay lumipad sa iba't ibang direksyon, pinalibutan si Alvin at ang dalawang babae. Ang apat na binata ay nakaposisyon sa isang kakaibang pormasayon ng palibutan nila ang tatlo. Nang makita ito, tinaas ni Alvin ang isang kilay. Isang joint strike formation. Hindi pa natin matiyak kung sino ang malas na makakasalubong. Samantala, nakahinga ng maluwag si Little Gold nang makatanggap siya ng isang voice transmission mula kay Alvin, na nagsasabi sa kanya na wala sa apat na binata ang nagtataglay ng 5 divine elements. Nang ibalik niya ang kanyang tingin sa mga binata, umangat ang kanyang mga labi at nagangat ng isang ngiti. 3,354. Ang mga celestial talisman tulad ng mga communication talisman ay hindi maaaring gamitin sa purgatory battlefield. Gayunpaman, pinahihintulutan ang mga celestial armas at artifact. Sa sandaling ito, inilabas ng apat na binata na nakapalibot kay Alvin at sa iba pa ang kanilang mga celestial na armas. Dalawa sa kanila ang gumamit ng espada, ang isa ay gumamit ng sable, at ang isa naman ay may hawak na sibat. Swoosh! 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 Sinamantala ng apat na binata ang pagkakataong mauna sa pagsalakay upang makakuha ng kalamangan. Sa larangan ng digmaan sa purgatorio, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga kumpara sa pagpapanatiling buhay. Sa makatuwid, ang isa ay papayag na magkasundo o pumatay. Nang sumugod ang apat na binata, ang kanilang mga pag-atake ay nagsanib puwersa sa kakaibang paraan. Ang pinagsamang lakas ng kanilang mga pag-atake na kapantay ng sa isang Celestial Emperor ay bahagyang ikinagulat ni Alvin. Natural lamang, ang ganitong antas ng pag-atake ay hindi dahilan para mag-alala siya. Mukhang malas kayo dahil nabangga ninyo ako. Walang pakialam na sinulyapan sila ni Alvin bago niya inilabas ang kanyang 7 butas na mahusay na espada. Bukod doon, ginamit niya ang enerhiya ng kalawakan mula sa batas ng kalawakan at ang mga kapangyarihan mula sa 5 banal na elemento. Gayunpaman, hindi niya gaanong hiniram ang mga kapangyarihan ng 5 banal na elemento bagamat hindi nito maaapektuhan ang bilang ng beses na magagamit niya ang kanilang mga kapangyarihan. Kaunting kapangyarihan lamang nila, matapos silang manatili sa kanyang maliit na mundo na naglalaman ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa mula sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos, ay sapat na upang harapin ang apat na binata. Hinampis lang ni Alvin ang espada ng paalang nang walang anumang mabulaklak na galaw, naglunsad ng isang sinag ng espada na may 7 kulay na tumama patungo sa pinagsamang atake ng apat na binata. Bumuhos! 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 Ang nakakatakot na sinag ng espada ay humampis na parang tsunami, madaling winasak ang pinagsamang atake ng apat na lalaki na parang isang mandaragit na nilalamon ang kanyang biktima. Ang batas ng kalawakan at ang 5 banal na elemento. Ito ang 5 banal na elemento. Nasa kanya lahat ang 5 banal na elemento.
Natakot ng husto ang apat na binata nang matuklasan nilang hindi lamang taglay ni Alvin ang mga banal na elemento, kundi taglay din niya ang lahat ng 5 banal na elemento. Sa kasamaang palad, bago pa man sila makariyak, tumama sa kanila ang 7 kulay na sinag ng espada, na agad nilang ikinamatay. Matapos ang lahat at maayos na ang lahat, nakangiting nagtanong si Little Gold, Kuya Alvin, sa apat na binata na ito, dapat ay marami ka ng puntos sa military merit ngayon, di ba? Malakas naman talaga sila, kung tutuusin. Nang marinig ang mga salitang ito, sinuri ni Alvin ang kanyang mga puntos. Ang aking kasalukuyang mga puntos ay nagpapahintulot sa akin na makapasok sa nangungunang 100,000. Malapit na akong makapasok sa nangungunang 10,000. Kung tungkol sa kanilang lakas, ang kanilang pinagsamang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong Celestial Emperor. Ha! Maliit na puntos. Mabuti na lang, at least natulungan ka nilang makapasok sa top 100,000. Mukhang medyo nadismaya si Little Gold nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, sa katunayan, hindi naman masama ang kanilang pinagsamang lakas. Sayang lang at nabangga ka nila. Siguro kakapasok lang nila sa Purgatory Battlefield hindi pa katagalan. Bahagya nang umiti si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya kay Little Gold, sige, dapat nating galugarin ang lugar na ito at samantalahin ang lupain dito at maghanap ng lugar na mapagtatagwan. Mabuti kung makakahanap tayo ng lugar na angkop para maglunsad ng mga palihim na pag-atake. Kung tungkol naman kay Tanya, hindi na kailangang magpaliwanag pa ng marami kay Alvin dahil susundan naman siya nito saan man ito magpunta. Ang lupain ng purgatorio ng maraming pagbabago ay magbabago paminsan-minsan. Bukod dito, hindi lahat ng nasa purgatorio ng maraming pagbabago ay dadanasan ng parehong pagbabago. Halimbawa, kanina, ang lupain sa ilalim ng mga paa ni na Alvin, Tanya, at Little Gold ay nagbago, na naglapit sa kanila sa apat na binata. Gayunpaman, sa panig ng mga binata, ang kanilang lupain ay hindi nagbago. Si Alvin lamang at ang iba pa ang naglalakad malapit sa kanilang pinagtatagwan. Para bang ang lupain sa purgatorio ng maraming pagbabago ang nagdala sa 3 sa binata. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahanap na ang 3 ng mapagtatagwan. Nagpasya si Alvin na maghanap ng mapagtatagwan dahil sa tingin niya ay mas makakabuti iyon. Tutal, nanatili siya sa kanyang pwesto, ang pabago-bagong lupain ay tiyak na magpapadala ng isang tao sa kanila sa kalaunan. Hindi nagtagal matapos magtago ang 3 sa likod ng tuktok ng bundok, si Little Gold, na may napakagandang paningin, ay tumingin sa kaliwa. Ayan! May isa pang tao rin sa kabilang panig. Kasabay ng pagtuklas ni Little Gold ng mga tao sa kaliwang bahagi, natuklasan din ni Alvin ang isang tao sa kanang bahagi. Nang magkita ang magkabilang panig, agad silang nagharap. Isa laban sa 2. Nagniningning ang mga mata ni Little Gold habang pinagmamasdan ang mga tao. Siguro malakas siya dahil sapat ang kanyang tapang para pumunta rito ng mag-isa. Gayunpaman, sapat ba ang kanyang lakas para labanan ang 2 tao ng sabay-sabay? Malalaman natin maya-maya, sabi ni Alvin na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkabasag pa lang ng boses niya, umalangaw-ngaw sa tenga niya ang boses ng Chaos Divine Flame. Napakaswerte niya. Mayroon siyang 5th form Chaos Divine Flame. Instinctive na lumingon si Alvin para tingnan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakikipaglaban sa 2 tao ng sabay. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng berdeng mahabang damit, at ang kanyang anyo ay pangkaraniwan lamang. Hawak niya ang isang napakalaking sable kapag lumalaban, at batay sa mga teknik na ginamit niya, malinaw na naunawaan niya ang batas ng apoy. Sa kabilang banda, ang 2 kalaban ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang ay medyo malakas din. Ang kanilang lakas ay halos kasing lakas ng isang Celestial Emperor. Nangangahulugan ito na ang kanilang lakas ay nasa tugatog ng yugto ng Celestial Lord. Swoosh! 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 Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit ay sumalakay gamit ang kanyang nagliliyab na sable, na naglalabas ng mga bola ng apoy. Sa oras na ito, hindi pa niya nagagamit ang kapangyarihan ng Chaos Divine Flame sa kanyang katawan. Bakit hindi pa natutuklasan ng kanyang ikalimang anyo na Chaos Divine Flame ang iyong presensya?
Tanong ni Alvin na may pagtataka. Alam niyang nakakaramdam ang mga divine elements sa isa't isa, at ang world-cleansing divine water ay nakapagsalita na rin sa kanya tungkol dito noon. Mula nang dumating ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang, hindi na siya sumulyap sa direksyon ni Alvin. Malinaw na hindi napansin ng kanyang ikalimang anyo na Chaos Divine Flame ang presensya ng 5 divine elements ni Alvin. Simula nang tumuntong ka sa Purgatory Battlefield, itinatago naming lahat ang aming mga aura. Kung hindi ka kikilos, hindi matutukoy ng mga divine elements na may mas mababang anyo kaysa sa amin ang aming presensya. Paliwanag ng World Cleansing Divine Water, gayunpaman, kung ang Chaos Divine Flame na iyon ay may parehong anyo ng Chaos Divine Flame sa iyong katawan, matutukoy nito ang Chaos Divine Flame sa iyong katawan, ngunit hindi nito matutukoy ang apat na ito. Ito ay naaangkop sa lahat ng magkakatulad na elemento. Ang isang World Cleansing Divine Water na may parehong anyo tulad ko ay makakatukoy ngunit hindi ang iba. Ang isang divine element ay dapat nasa ikapitong anyo kahit man lang para matuklasan kaming lahat. Tumango si Alvin matapos makinig sa paliwanag ng World Cleansing Divine Water. Hindi niya talaga kalaban ang dalawang iyon. Hindi maliit ang kapangyarihang nakukuha niya mula sa kanyang fifth form Chaos Divine Flame. Sabi ng Chaos Divine Flame. Para bang pinatutunayan niyang tama ang mga sinabi ng Chaos Divine Flame, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaberde at tila natatalo ay biglang sumabog ang lakas mula sa kanyang fifth form Chaos Divine Flame nang bitawan ng kanyang dalawang kalaban ang kanilang mga depensa. Boom! Sa loob lamang ng isang iglap, napatay ang dalawa ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Hindi na kailangang sabihin, bukod sa kanilang mga spatial rings, napunta rin sa kanya ang kanilang mga puntos sa merito militar. Kumilos na tayo ngayon. Sabi ni Alvin kay Little Gold sa sandaling ito. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong makakuha ng mas maraming puntos sa military merit. Higit sa lahat, hindi niya sasayangin ang pagkakataong lumunin ng kanyang Chaos Divine Flame ang fifth form Chaos Divine Flame ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa puntong ito, natuklasan din ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang presensya ng tatlo. Oh! May 3 pang taong naghahatid sa akin. Kumislap ang mga mata ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang na may hangering pumatay. Hindi pa rin nawawala ang apoy na nagliliyab sa kanyang katawan mula sa kanyang nakaraang laban habang lumilipad siya patungo sa tatlo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit ay isang 10 Direction Celestial Lord na nakaunawa sa lahat ng lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Kasama ang kalimang anyo ng Chaos Divine Flame sa kanyang katawan, ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa 4 na binata na napatay ni Alvin kanina. Gayunpaman, hindi man lang kinailangan ni Alvin ang tulong ng Chaos Divine Flame para harapin ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Ngumiti siya na nagpapakita ng kanyang mapuputing ngipin habang sinasabing, "Salamat." Sandaling nalito ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang nang makita ang ngiti sa mukha ni Alvin. "Salamat. Para saan?" Nang makabawi siya ng ulirat, may paghamak na sinabi niya, "Salamat." Batang lalaki, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay makukuha mo ang aking military merit points dahil mayroon kang 2 karagdagang tao sa iyong panig. Si Alvin, na nakatayo sa harap ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ay hawak ang humahampas na 7 orifices exquisite sword habang nakangiti, "Hindi, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Hindi lang kita kinukuha sa paghahatid mo sa akin ng mga punto mo, kundi nagpapasalamat din ako sa paghahatid mo sa akin ng iyong Chaos Divine Flame. Natuklasan mo ba ang Chaos Divine Flame sa katawan ko?" Nagyelo ang tingin ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya ang boses ng kanyang Chaos Divine Flame. "Tumakbo ka na. Mayroon siyang 6 form Chaos Divine Flame. Kung lalabanan mo siya, hindi kita matutulungan." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit ay nalilito pa rin habang ang fifth form Chaos Divine Flame ay nagsasalita sa takot na boses, "Hindi, huli na para tumakbo. Bilisan mo at patayin mo siya. Gawin mo na bago pa ako magkaroon ng pagkakataong lumunin ako ng kanyang Chaos Divine Flame. Bilisan mo."
Maaaring hindi siya mas malakas kaysa sa iyo. Para mailigtas ang sarili, nilayo ng ikalimang anyo ng Chaos Divine Flame na patayin si Alvin ng lalaking nakasuot ng berdeng damit. Tutal, nagawa niyang patayin si Alvin, ang Chaos Divine Flame sa katawan ni Alvin ay mawawalan ng host. Kahit ang isang ika-6 na anyo ng Chaos Divine Flame ay mahihirapan na lumunin ng isang first form Chaos Divine Flame ng walang host. Ito ay dahil ang lakas na ibinibigay ng host sa isang divine element ay mahalaga sa paglamon ng isa pang divine element. Sixth form Chaos Divine Flame. Sa wakas ay nakabawi na sa katinoan ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumugod ng buong lakas na parang buhay niya ang nakasalalay dito, na siyang nangyari nga. Kung ang kanyang Chaos Divine Flame ay lamunin, kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanya. Bukod dito, may posibilidad na mamamatay din siya kahit na mapatay niya ang kanyang kalaban. Tutal, ang Chaos Divine Flame ng kanyang kalaban ay tiyak na tatangjing manatili sa kanyang katawan. Kung papasok ito sa katawan ng ibang tao, hindi ba't papatayin din siya? Sa isang iglap lamang, tila naghabi ng lambat sa kalangitan ang mga nagliliyab na saber ng enerhiya, papalapit kay Alvin. Bukod pa rito, kahit napatayin niya ang katapat pagkatapos makumplito ang paglamon, maaaring hindi niya maiwasan ang kamatayan. 3,355. Swoosh! Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay sumalakay gamit ang lahat ng kanyang lakas. Isang nagliliyab na lambat na naglalaman ng puwersa ng lahat ng lalim mula sa batas ng apoy na naunawaan hanggang sa antas ng kahusayan, ay bumagsak kay Alvin. Gayunpaman, isang malakas na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang sinag ng espada mula sa 7 butas ng kahangahangang espada ay humiwas sa nagliliyab na lambat na parang gawa sa papel. Ang 7 kulay na sinag ng espada ay nilamon ng apoy na parang isang gutom na halimaw. Sa isang tama lamang, sinira ni Alvin ang nagliliyab na lambat. Habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay takot na pinapanood si Alvin habang madaling winawasak ang kanyang atake, ang takot na boses ng kanyang ika-5 anyo na Chaos Divine Flames ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mga langit! Hindi lamang siya may ika-6 na anyo, kundi mayroon din siyang ika-6 na anyo na Profound Divine Metal, Clear Heavens Divine Wood, World Cleansing Divine Water, at Chaos Divine Earth. Paano ito nangyari? Anong klaseng halimaw siya? Paano niya nagagawang magkaroon ng lahat ng 5 divine elements? Bukod pa rito, lahat sila ay nasa kanilang ika-6 na anyo. Tapos na ako. Hindi. Sigaw ng nasa katanghaliang gulang, tila nakabawi sa kanyang katinoan ng ang 7 kulay na sinag ng espada ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang enerhiya sa pagtatangkang harangan ang 7 kulay na sinag ng espada. Kasabay nito, sumigaw siya ng may pag-aalala sa ika-5 anyo na Chaos Divine Flame, humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi sinagot ang paghingi ng tulong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, hindi man lang kayang protektahan ng ika-5 anyo na Chaos Divine Flame ang sarili nito sa sandaling ito. Paano ito magkakaroon ng oras para tulungan ang lalaking nasa katanghaliang gulang? Ang atake ni Alvin ay naglalaman ng mga puwersa mula sa divine elements maliban sa Chaos Divine Flame. Ito ay dahil ang Chaos Divine Flame ay lumabas sa kanyang katawan at pumasok sa katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang upang lumunin ang ika-5 anyong Chaos Divine Flames ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi nito kailangan ng tulong mula sa iba pang divine elements upang lumunin ang isang ika-5 anyong Chaos Divine Flame. Boom! Mabilis na napatay ng 7 kulay na sinag ng espada ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasabay nito, ang Chaos Divine Flame ni Alvin ay sumulpot mula sa katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang at bumalik sa little world ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin, matagumpay nitong nilamon ang ika-5 anyo ng Chaos Divine Flame. Sa oras na ito, biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Little Gold. Wow! Brother Alvin, nakapasok ka lang sa top 700 at naging tenyente. Mukhang tenyente pala ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Sa larangan ng digmaan sa Purgatorio, ang mga nasa nangungunang 1,100 ay bibigyan ng mga titulong militar.
Ang mga nasa nangungunang 100 ay bibigyan ng titulong commander habang ang mga nasa ranggo mula ika-101 hanggang ika-1100 ay bibigyan ng titulong tiniente. Dahil napatay ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang, natural lamang na nakuha niya ang mga puntos ng merito sa militar ng lalaking nasa katanghaliang gulang at nakapasok sa top 700. Ang alias ni Alvin na Gunrish ay mabilis na tumaas ang ranggo na parang isang madilim na bahay sa harap ng lahat. Gayunpaman, walang sino man ang talagang nagbigay pansin sa pangalang Gunrish dahil maraming mahuhusay na tao rin sa Purgatory Battlefield. Bukod dito, nakapasok lamang siya sa top 700. Marahil, kapag tumaas ang ranggo niya, mas makakakuha siya ng atensyon. Kung ikukumpara sa maliit na bilang ng mga commander, maraming tenyente kung tutuusin. Naisip ni Little Gold, nakakalungkot na nabangga ng lalaking ito si Brother Alvin. Gamit ang lakas niya, kung hindi siya namatay, malamang na magiging commander siya, Sentimo Broken Bar. Dahil nasaksihan ni Little Gold ang lakas ng lalaking nasa katanghaliang gulang kanina, alam niyang patuloy sana itong tataas ang ranggo kung hindi ito pinatay ni Alvin. Maya-maya, nakangiting sinabi ni Little Gold, Kuya Alvin, mayroon ka ng 800 military merit points ngayon. Maaari mo itong ipagpalit para sa pagkakataong makapasok sa isang secret zone niya, Sentimo Broken Bar kahit nagastusin mo pa ang iyong mga puntos, hindi nito maaapektuhan ang iyong ranggo, Sentimo Sa paalala ni Little Gold, itinoon ni Alvin ang kanyang pansin. Hindi nagtagal at lumitaw sa kanyang isipan ang ilang mga opsyon para makapasok sa mga sekretong zona. Ang mga opsyong ito ay katulad ng mga opsyon sa mga larong nilalaro niya noong nabubuhay pa siya sa mundo. Hindi nakakapagtaka na ang lugar na ito ay nababalitang bahagi ng isang laro sa pagitan ng mga pinakamalakas na puwersa. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na napakaliit pala ng puntos para makapasok sa isang lihim na zona kasama ang ibang tao. Habang dumarami ang mga taong kasama niyang pumasok sa lihim na zona, mas kaunti rin ang puntos na magagamit sa militar. Hindi na kailangang sabihin pa, habang kakaunti ang mga tao, mas malaki rin ang magagastos. 500 military merit points. Napakaraming puntos ba ang kailangan para makapasok sa secret zone ng mag-isa? Hindi napigilan ni Alvin na mapasigaw. Kung pipiliin kong pumasok ng mag-isa, makakapagsama ako ng mga tao hanggat gusto ko. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang makita niya ang sulat na ito sa ilalim ng opsyon na pumasok sa secret zone ng mag-isa. Natural lang, sa normal na sitwasyon, mas gugustuhin niya sanang pumasok ng mag-isa. Gayunpaman, kasama niya sina Tanya at Little Gold sa sandaling iyon. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi ni Alvin, Tanya, Little Gold, ipapalit ko ang aking mga puntos sa military merit para sa pagkakataong makapasok sa isang secret zone ngayon. Sabay tayong papasok sa secret zone. Sa isang iglap lang, ipinagpalit ni Alvin ang kanyang military merit points para makapasok sa secret zone ng mag-isa. Sa isang kisap mata lang, 500 military merit points ang nabawas. Gayunpaman, ang kabuoang bilang ng mga puntos na nakuha niya sa ngayon ay makikita pa rin sa tabi ng kanyang kasalukuyang natitirang mga puntos. Kasunod nito, isang puwersang gumagabay ang lumitaw at nagsimulang hilahin siya sa isang partikular na direksyon. Nandoon na, sabi ni Alvin bago niya inakay sina Tanya at Little Gold palayo. Sa isang kisap mata, nilisan nila ang purgatorio ng maraming pagbabago. Sa wakas ay huminto si Alvin pagkatapos ng isang araw at isang gabi sa tila walang katapusang desyerto. Para maging eksakto, narito na sila ngayon sa mga guho sa desyerto. Ang mga gusali sa mga guho ay sira-sira na. Ang mga taon ay nag-iwan ng marka sa mga ito. Nandito na tayo. Kuya, nasa mga guho ba ang sekretong zona? Tanong ni Little Gold. Hindi. Umiling si Alvin. Nasa kabilang panig ito ng mga guho. Kailangan nating dumaan sa mga guho para makarating doon. Sinundan ni Tanya at Little Gold ang pangunguna ni Alvin at bumaba mula sa langit. Pumasok ang tatlo sa mga guho sa pamamagitan ng isang landas. Sa isang sulyap pa lamang, makikita na ang landas ay pilit na ginawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakbay, biglang natapos ang landas. Marahil, ang makapangyarihang lumikha ng landas ay walang nakitang mahalaga sa lugar na ito at nagpasyang umalis.
Sa anumang kaso, nangangahulugan ito na ang tatlo ay nahaharap na ngayon sa isang walang patutunguhan. Nagtanong si Little Gold, kapatid na Alvin, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Kasunod nito, si Tanya na karaniwang tahimik ay nagsabi, kapatid na Alvin, nararamdaman ko ang aura ng isang illusory formation kung saan nagtatapos ang landas. Pagkatapos magsalita ni Alvin, lumitaw ang 7 butas na mahusay na espada sa kamay ni Alvin. Malinis niyang ibinaba ang espada, na nagbuo ng daan patungo sa illusory formation. Pagpasok pa lang ng 3 sa formation, walang magawang sinabi ni Tanya, kapatid na Alvin, masyadong malakas ang formation na ito. Hindi sapat ang kasalukuyang lakas ko para basagin ang formation. Sa katunayan, kahit isa na akong Celestial Emperor ngayon at mas pinagkadalubhasaan ko pa ang aking minanang mga pamamaraan, maaaring hindi ko pa rin masira ang formation na ito. Hindi ito nakakagulat, nakangiting sabi ni Alvin, ang Purgatory Battlefield ay isang palaruan na ginawa ng mga Supreme Powerhouses. Paano naging madaling masira ang formation na nilikha nila para ihiwalay ang Secret Zone mula sa battlefield? Sinunod ni Alvin ang mga tagubaylang natanggap niya kanina at madaling sinira ang formation bago niya ipinagpatuloy ang pangunguna kina Tanya at Little Gold papasok. Maya-maya pa, isang palasyo ang lumitaw sa di kalayuan sa harap ng tatlo. Sa magkabilang gilid ng daan patungo sa pasukan ng palasyo ay maraming estatwa ng mga batang lalaki, babae, binata, dalaga, matatandang lalaki, at babae. Mayroon ding mga estatwa ng mga celestial beast na may iba't ibang hugis at laki na kahawig ng mga dragon, tigre, at leopardo, ilan lamang ito sa mga halimbawa. Nandito na tayo, sabi ni Alvin, ang sikretong zona ay nasa palasyo. Hindi, ang buong lugar na ito ay ang sikretong zona. Kasabay nito, may pakiramdam si Alvin na ang mga estatwang nakahanay sa gilid ng daan ay mga pagsubok na kailangan niyang malampasan bago pumasok sa palasyo. Marahil, ito ang unang pagsubok sa lihim na zona. Sundan mo ako, sabi ni Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, umikot ang 7 butas ng kahangahangang espada sa kanyang katawan. Kasabay nito, sumigaw siya, Sister Water, nakikita mo ba kung may kakaiba sa mga estatwa? Agad na sumagot ang world-cleansing divine water, ito ang Myriad Phenomena Formation. Ang Myriad Phenomena Formation. Naguluhan si Alvin. Hindi maaaring tuluyang masira ang formasyong ito. Isa itong uri ng illusory formation na may parehong lakas sa depensa at offense iba. Kailangan mong malampasan ang maraming hamon para malampasan ang formasyong ito. 3,356. Kung gayon, paano ako makakadaan sa formation na ito? Diretso ni Alvin sa punto. Gamit ang aming mga kapangyarihan, hindi mo kailangang mag-alala. Kikilos kami ayon sa sitwasyon, sabi ng World Cleansing Divine Water, huwag mong kalimutan, ang aming pinagsamang lakas ay mas malakas kaysa sa isang ikapitong anyo na divine element. Ang formation na ito ay hindi magiging problema sa iyo. Bukod dito, ito pa lamang ang una sa mga pagsubok sa Secret Zone. Kung hindi mo man lang maipasa ang unang pagsubok, paano mo haharapin ang iba pang mga pagsubok sa hinaharap? Napagtanto ni Alvin na masyado siyang naging maingat at pesimista nang marinig ang mga salita ng World Cleansing Divine Water. Simula nang marinig niya na ang Purgatory Battlefield ay nilikha ng mga Supreme Powerhouse, hindi niya namamalayang inisip niya ito bilang isang mahirap at mapanganib na lugar. Kasunod nito, hindi na nagatubili si Alvin at pinangunahan sina Tanya at Little Gold palayo. Habang naglalakbay sila sa daan patungo sa pasukan ng palasyo, ang mga estatwa ay nabuhay ng isa-isa at inatake si Alvin. Gayunpaman, natuklasan niya na ang pinakamalakas sa mga estatwa ay maihahambing lamang sa isang 10 direksyon na Celestial Lord na nakaunawa sa lahat ng lalim hanggang sa antas ng kahusayan. Ang lakas na iyon ay hindi banta sa kanya. Kaya naman, matagumpay na nakapasok ang tatlo sa palasyo. Pagkatapak pa lang ni Alvin sa palasyo, bigla siyang huminto. Naramdaman niya ang isang batas na pamilyar sa kanya. Ang batas ng panahon. Pagpasok pa lang nila sa palasyo, natuklasan ni Alvin na tila bumagal ng husto ang kanilang mga galaw at oras. Nagtatakang tanong ni Tanya, kapatid na Alvin, ito ba ang batas ng panahon? Oo. Same time na tumango si Alvin.
Bagamat sandali niyang naunawaan ang batas ng panahon noon, hindi niya matagumpay na naunawaan ang fundamental na kalaliman mula sa batas ng panahon dahil masyado siyang nakatutok sa batas ng kalawakan. Nadama niya na ito ay isang pagkakataon para maunawaan niya ang batas ng panahon. Time Elemental DPT. Itinuon ni Alvin ang kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas kasabay ng pagtataas ng kanyang kamay. Sa loob lamang ng ilang sandali, naramdaman niyang naliwanagan siya. Ito ang kalaliman ng elemento ng panahon. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Alvin ay naunawaan na niya ang mga pangunahing kaalaman ng batas ng panahon. Natural, ito pa lamang ang unang hakbang. Tutal, ang kapangyarihan ng batas ng panahon ay hindi lamang nagmumula sa fundamental na kalaliman nito, kundi nagmula ito sa kombinasyon ng lahat ng kalaliman. Kung mauunawaan ko ang batas ng oras, makokontrol ko ang bilis ng oras. Sa katunayan, pagkatapos itong maunawaan hanggang sa isang tiyak na antas, kaya ko pang pigilan ang oras. Alam ni Alvin kung gaano kalakas ang batas ng oras. Katulad ng batas ng kalawakan, ang batas ng oras, na isa rin sa 4 na kataas-taasang batas, ay hindi madaling maunawaan. Bukod dito, mas makapangyarihan din ito kumpara sa iba pang mga kataas-taasang batas. Marahil, dahil sa kahirapan nito, hindi pa siya nakatagpo ng kalaban na nakaunawa sa batas ng oras. Bagamat makapangyarihan ang batas ng panahon, kailangan kong magsimula sa simula kung gusto ko itong maunawaan. Naunawaan ko na ang batas ng kalawakan hanggang sa puntong wala na akong gaanong oras para maunawaan ito. Bukod dito, pagkatapos kong maging isang Celestial Emperor, kakailanganin kong magtuon sa pagsasama-sama ng aking mga kalaliman sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity. Alam ni Alvin na hindi magiging epektibo sa oras para sa kanya ang pag-unawa sa batas ng panahon ngayon kaya hindi siya masyadong nasasabik nang maunawaan niya ang Time Elemental Profundity. Matapos ayusin ni Alvin ang kanyang mga iniisip, nagtanong siya, Little Gold, ano ang nasa lihim na sonang ito? Mga celestial fruits at celestial pills ba ang maaaring magpalakas ng lakas ng isang celestial lord? Ang pangunahing layunin ni Alvin sa pagpunta sa Purgatory Battlefield ay upang makakuha ng mga celestial fruit at celestial pills na magpapalakas sa kanyang cultivation base. Gusto niyang maging isang celestial emperor sa lalong madaling panahon upang mapabuti ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Kung hindi, hanggat hindi siya isang celestial emperor, hindi niya mapapabuti ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kalaliman. Dahil sa mga kayamanan sa mga sikretong sona, maraming celestial lord ang dumagsa sa Purgatory Battlefield kahit na ito ay nakamamatay at puno ng panganib. Kung hindi, bakit isusuko ng mga celestial lord na ito ang kanilang buhay para makarating sa isang nakamamatay na lugar? Ngumiti si Little Gold bago sumagot, kapatid na Alvin, maging ito man ay ang sikretong sona o iba pang sikretong sona, ang mga celestial fruits at celestial pills ang pinakasimpleng kayamanan sa mga sikretong sona. Ang pinakamahalagang kayamanan na makukuha ng isang tao sa isang sikretong sona ay ang mga divine artifact at mga bagay na makakatulong sa pag-unawa ng isang tao sa batas. Mayroon ding iba pang mga kayamanan na kapaki-pakinabang lamang sa mga hindi tao. Maaari mong gamitin ang mga kayamanang ito upang makipagkalakalan sa mga hindi tao, sentimo broken bar. Natuklasan ni Alvin na ang mga celestial fruits at ang mga celestial pills na kanyang hinahangad ay hindi itinuturing na mahalaga sa mga lihim na lugar matapos niyang makinig sa mga salita ni Little Gold. Kasunod nito, nagpatuloy sa paglalakad si Alvin. Pagkalabas niya ng pangunahing bulwagan, isa na namang pagsubok ang kanyang naranasan sa isa sa mga pasilyo. Swoosh! 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 May mga madilim na figure na lumabas mula sa mga anino at nagsimulang umatake ng kasing bilis ng kidlat. Bago pa man makapag-react si Tanya at Little Gold, umik na ang 7 Orifices Exquisite Sword at madaling winasak ang mga madilim na figure. Habang nagpapatuloy ang tatlo sa pasilyo, 9 na beses silang inatake ng mga madilim na figure. Sa bawat paglitaw nila, lalo silang lumalakas. Gayunpaman, hindi sila naging problema sa 7 butas na mahusay na espada ni Alvin. Kahit ang pinakamalakas sa mga madilim na figure ay sandali lamang ang itinagal laban sa 7 butas na mahusay na espada.
Hindi ito nakakagulat dahil ang 7 Orifice Exquisite Sword na pinalakas ng kapangyarihan ng 5 banal na elemento ay nagpalakas ng lakas ni Alvin ng labis kaya't mas malakas pa siya kaysa sa karamihan ng ordinaryong tinaguriang Celestial Emperor. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Little Gold ang magreklamo, hindi tayo ginantimpalaan para sa unang pagsubok. Huwag mong sabihin na hindi rin tayo gagantimpalaan pagkatapos ng round na ito ng mga pagsubok. Umiling si Alvin bago sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang gantimpala para sa unang pagsubok ay ang pagkakataong maunawaan ang batas ng oras. Naunawaan niya ang fundamental profundity mula sa batas ng oras sa napakaikling panahon. Ano? Iyon lang. Maituturing pa ba yun na gantimpala? Nakakatawa. Kung sino man ang makakaintindi sa batas ng oras sa tagal ng pagpasok sa pasilyo ay tiyak na isang napakalaking henyo. Isa itong imposibleng gawa. Kumunat ang noo ni Little Gold. Tama si Little Gold. Kung hindi naranasan ni Alvin ang batas ng oras noon, hindi niya sana mauunawaan ang time elemental profundity mula sa batas ng oras kanina. Ngumiti si Alvin. Hindi naman ito tuluyang walang silbi. Nagsisilbi itong pundasyon para sa iyo. Kung makakaharap natin muli ang batas ng panahon, tiyak na lalalim ang ating pag-unawa. Tiwala siya rito dahil nga nakaharap na niya ang batas ng panahon noon kaya mabilis niyang naunawaan ang time elemental profundity kanina. Swoosh! Pagkarinig ni Alvin ng boses, isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa pasilyo, dahilan para bigla niyang iangat ang kanyang ulo. Maya-maya, natuklasan niyang may lumitaw na bote ng tableta sa kanyang kamay. Tiningnan ni Alvin ang bote ng mga tableta ng ilang sandali. Mga royal grade pills ba ito? Royal grade pills. Nagliwanag ang mga mata ni Little Gold nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Tiningnan niya ang mga nakasulat sa bote bago niya sinabi, kapatid na Alvin, ang mga tabletang ito ay maaaring magpalakas ng cultivation bases ng mga Celestial Lord, at ang mga ito ay pinino ng mga royal grade Celestial Alchemists kahit papaano. Gayunpaman, 3 beses ka lang makakainom ng royal grade pills. Pagkatapos noon, hindi na ito magiging epektibo. Dahil hindi mo alam kung ano ang mga ito, ipinapalagay kong hindi ka pa nakakakain ng royal grade celestial pills. Noong nasa Blood Moon Ridge si Little Gold, nakakain na siya ng royal grade pills kaya medyo maalam na siya. Dahil 3 beses na siyang nakainom ng royal grade pills, hindi na niya napakinabangan ang mga table tasks. Palakasin ang mga cultivation base ng mga celestial lord. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Oo nga. Hindi lang siya nakakain ng royal grade pills dati, kundi hindi pa niya ito nakikita noon. Dahil sa pambihira ng mga celestial pills na maaaring magpalakas ng kanyang lakas, hindi pa siya nakakain ng anumang celestial pills pagkatapos maging isang celestial lord. Tutal, ang mga royal grade celestial alchemists at ang mga nasa mas mataas na antas na maaaring magpino ng mga naturang tableta ay bihira. Karamihan sa mga puwersang nasa heaven grade at isang maliit na bilang ng mga puwersa ng heavenly emperors ay walang ganitong mga celestial alchemist. Bukod sa mga puwersa ng heavenly emperors, marahil, tanging ang mga puwersang nasa heaven grade na may mahabang kasaysayan lamang ang may ganitong mga celestial alchemist. Nang tignan ni Alvin ang bote ng gamot, natuklasan niyang may 10 royal grade pills. Matapos ibigay ang 3 tableta kay Tanya, tinanong niya, Little Gold, gaano katagal natin maa-absorb ang bisa ng mga table tasks pagkatapos natin itong kainin? 3,357. Kapatid na Alvin, mabilis na yumapekto ang royal grade pills. Ilang araw na lang bago yumapekto ang 3 table tasks. Para sa mga nasa ibaba ng yugto ng isang 8 trigrams Celestial Lord, ang 3 table tasks ay maaaring magpataas ng antas ng kanilang mga cultivation base, sagot ni Little Gold. Kung tutuusin, ang royal grade pills ay napakabisa sa pagpapalakas ng mga cultivation base ng mga Celestial Lord. Nakakalungkot na napakabihira lang nila. Kung ganoon, kakainin namin ni Tanya ang mga tableta at magtatanim ng ilang araw bago namin ipagpatuloy ang paggalugad sa lugar na ito. Little Gold, kailangan kitang abalahin para protektahan kami habang nagtatanim kami. Sige. Hindi nag-aksaya ng oras sina Alvin at Tanya at mabilis na kinain ang royal grade pills bago sila umupo nang magkakross ang mga paa at nagsimulang mag-cultivate.
Dahil si Alvin ang may ganap na kontrol sa enerhiya ng langit at lupa sa kanyang maliit na mundo, ibinahagi niya ang ilan dito kay Tanya upang makatulong sa kanyang cultivation. Sa kabila ng enerhiyang nagmumula sa isang labi ng isang realm of gods, hindi ito nakahihigit sa mga nagmula sa realms of gods. Gaya ng sinabi ni Little Gold, nagawa ni na Alvin at Tanya na mapataas ang kanilang mga cultivation base sa loob lamang ng 3 araw. Malinaw na nararamdaman ni Alvin ang mga pagbabago sa kanyang enerhiya. Maging ang enerhiya at aura ni Tanya ay tila mas malalangit kaysa dati, parang sa isang diwata. Habang patuloy nilang ginalugad ang lihim na sona, marami silang naranasang iba pang mga pagsubok. Hindi na kailangang sabihin pa, madaling nakapasa si Alvin sa mga pagsubok na iyon. Nagawa pa niyang makakuha ng 2 celestial fruits na maaaring magpalakas ng kanyang cultivation base sa sandaling kainin niya ang mga ito. Hindi niya kailangang mag-cultivate pagkatapos kainin ang mga celestial fruits. Natural lang na natuwa siya na nakakatipid siya ng oras. Sa sandaling ito, ang 3 ay nakarating na sa likod ng palasyo. Kumunat ang noo ni Little Gold at nagtanong, bakit hindi tayo makaalis sa sekretong lugar? Sabi ni Alvin, may boses sa isip ko na nagtatanong kung gusto ko bang kumuha ng pagsusulit para mapataas ang limitasyon sa 1,000 military merit points. Walang kinikilingan ang boses, dahilan para hindi mahulaan ni Alvin kung lalaki o babae ang may-ari ng boses. Pagkarinig ni Alvin ng boses, ang parehong boses ay umalangaw-ngaw din sa isipan ni Little Gold at ni Tanya. Determinadong sinabi ni Little Gold, tapusin na natin ang pagsubok. Tutal, kailangan din natin itong harapin sa kalaunan. Kasunod nito, lumipad ang 3 pataas sa kalangitan patungo sa 3 mahiwagang pasukan sa kalangitan. Sabi ni Little Gold, kapatid na Alvin, Tanya, pagkatapos nating makapasa sa pagsusulit, ililipat din tayo sa parehong lugar. Maghintay tayo runa Sentimo A. Kasunod nito, pumasok ang 3 sa 3 pintuan ayon sa pagkakabanggit. Mahirap para sa mga taong 10 Direction Celestial Lords na hindi nakakaintindi ng Supreme Law na lumagpas sa 1,000 point limit kahit na naunawaan na nila ang lahat ng kanilang lalim hanggang sa Mastery Stage. Gayunpaman, posible para sa mga natuto ng mga pambihirang teknik na lumagpas sa limit kahit na hindi nila naunawaan ang alinman sa 4 na Supreme Laws. Ang mga may kakayahang lumagpas sa 1,000 point limit ay ang mga Top Lieutenant at Level 1 Commander sa Sentimo A Broken Bar. Ang mga kaisipang ito ay tumatakbo sa isipan ni Alvin habang siya ay lumitaw sa ibabaw ng nagngangalit na dagat ng apoy. Nabawi lamang niya ang kanyang katinoan nang maramdaman niya ang init mula sa nag-aalab na apoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasunod nito, sinuri niya ang kanyang paligid at natuklasan na ang dagat ng apoy ay tila walang katapusan. Bukod dito, nakaramdam siya ng kakaibang aura sa dagat ng apoy. Sige, tapusin na natin ito. Madaling nakapasa si Alvin sa pagsusulit at nalagpasan ang 1,000 puntos na limitasyon. Boom! Ang 7 butas na katani-tanging espada na pinalakas ng 5 banal na elemento at ng batas ng kalawakan ay tumama sa dagat ng apoy. Nang hamupa ang mga pagsabog, nakita ni Alvin ang mga bangkay ng ilang nilalang na lumulutang sa dagat ng apoy. Kasabay nito, nakita niya ang ilang nagliliyab na celestial beast na sumusugod papunta sa kanya. Swoosh! Swoosh! Ang 7 kulay na sinag ng espada na umiikot kay Alvin ay biglang dumami at dumaloy patungo sa mga walang talinong nagliliyab na celestial beast na parang tsunami, na madaling pumatay sa kanila. Wala pang 15 minuto, nagbago ang paligid ni Alvin, at natuklasan niyang nakatayo siya sa bakanteng lugar sa likod ng palasyo. Hindi pa lumalabas sina Tanya at Little Gold. Umabot pa ng kalahating oras bago lumitaw si Tanya, at isa pang 15 minuto bago lumitaw si Little Gold. Tanya, ang bilis mo talaga. Bulalas ni Little Gold. Hindi siya nagulat nang makita si Alvin, ngunit nagulat siya na mas mabilis na nakapasa si Tanya sa pagsusulit kaysa sa kanya. Bagamat isa siyang banal na halimaw, hindi niya inaasahan na mas malakas pala si Tanya kaysa sa kanya. Humarap siya kay Alvin at nagtanong gamit ang voice transmission, kapatid na Alvin, pagkatapos lumabas ni Tanya, gaano katagal bago ako lumabas? Hindi magtatagal. Bagamat kamakailan lamang nagkita muli si Alvin at si Little Gold, alam niyang may tendensya si Little Gold na ikumpara ang sarili kay Tanya.
Kaya naman, malabo lamang ang kanyang ibinigay na sagot. Kapatid na Alvin, maging tiyak ka naman, nag-aalalang sabi ni Little Gold, gaano pa katagal ang itinagal ko. Dahil mapilit si Little Gold, hindi na maipagpatuloy ni Alvin ang pagprotekta sa kanyang pagmamataas. Ang tanging nasagot niya lang ng tapat ay, 15 minuto. Paano mo nasabing hindi mahaba ang 15 minuto? Mukhang nalungkot si Little Gold nang marinig ang sagot ni Alvin. Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang kanyang mga iniisip, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa determinasyon. Hindi na ako dapat magpabiya sa aking cultivation. Mas bata sa akin si Tanya, pero mas malakas siya sa akin. Kahit isa siyang divine beast, mas nakahihigit ang mga kondisyon ng aking cultivation sa Blood Moon Ridge kaysa sa kanya. Alam ni Little Gold na kung bibigyan si Tanya ng malalaking cultivation resources at treatment sa loob ng 200 taon tulad ng ibinigay sa kanya sa Blood Moon Ridge, ang kasalukuyang lakas ni Tanya ay malamang na maihahambing sa isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Kaya naman, hindi niya ginamit ang dahilan na si Tanya ay isang divine beast para bigyang katwiran ang kanyang mahinang lakas. Kung mas masipag siya noon, malamang na hindi siya mas mababa kay Tanya ngayon. Kung nabasa lang ni Alvin ang nasa isip ni Little Gold, siguradong nakahinga siya ng maluwag dahil hindi pinanghihinaan ng loob si Little Gold. Matapos umalis sa sekretong zona na ipinagpalit ni Alvin para makapasok dala ang 500 military merit points, ipinagpatuloy ng 3 ang paggalugad sa Purgatory Battlefield. Sa ngayon, mapalad sila dahil hindi nila tinutukoy ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanila. Unti-unti, umabot na sa 2,000 puntos ang kanilang mga puntos. Natural lang na nakaipon sila ng mahigit 2,000 puntos, ngunit dahil sa limitasyon, nanatili sa 2,000 ang kanilang mga puntos. Kung walang limitasyon, si Tanya ay makakaipon sana ng mahigit 2,000 puntos habang si Little Gold ay makakaipon ng halos 3,000 puntos. Gayunpaman, si Little Gold ay nahuhuli kay Tanya sa ranggo dahil si Tanya ang naunang nakaipon ng 2,000 puntos. Mas marami pang puntos ang naipon ni Little Gold kaysa kay Tanya dahil ang huling taong napatay niya ay may mahigit 1,000 puntos. Samantala, kung walang limitasyon, si Alvin ay makakaipon sana ng 6,000 puntos. Panahon na para pumasok tayo sa isa pang sikretong zona para malampasan ang 2,000 puntos na limitasyon, sabi ni Little Gold. Hanggang ngayon, iisa lang ang sikretong zona na pinasok ng 3. Kasunod nito, nagpalitan ng 3 ng kanilang mga puntos sa military merit upang makapasok sa isang lihim na zona ng paisa-isa. Matapos matagumpay na malampasan ng 3 ang 2,000 point limit, si Little Gold na nakaramdam ng hirap sa pagsusulit ay nagsabi, kapatid na Alvin, natatakot ako na 3,000 puntos na lang ang kaya kong maabot. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko malalagpasan ang 3,000 point limit. Hindi nagulat si Alvin sa mga salitang ito dahil hinulaan na ni Little Gold ang kahihinatnan nito bago pa sila pumasok sa Purgatory Battlefield. Alam din niya na dahil si Tanya ay isang divine beast, mayroon din itong bahagyang kalamangan. Sa huli, sinabi ni Alvin kina Tanya at Little Gold, magtuon muna tayo sa pagpapalakas ng ating mga cultivation base sa ngayon. Little Gold, sikapin mo ang iyong makakaya upang makalusot at maging isang 10 Direction Celestial Lord. Gamit iyon, maaari mong malampasan ang 3,000 point limit. Gaya ng mungkahi ni Alvin, ginugol ng 3 ang susunod na panahon sa paglilinang ng may pagkabaliw. Si Little Gold, na nakaramdam ng heaven and earth energy ni Alvin mula sa kanyang little world habang nagko-cultivate, ay nagsabi, kapatid na Alvin, pagkatapos kong mag-cultivate sa tabi mo, ayoko nang bumalik sa Blood Moon Ridge. 3,358. Sa isang kisap mata lamang, ilang dekada na ang lumipas. Hindi mahaba ang ilang dekada para sa mga celestial sa Devata Realms, ngunit para sa isang taong umakyat sa langit mga 200 taon na ang nakalilipas, parang napakatagal na panahon ang ilang dekada. Sa isang kagubatang bato sa ilalim ng madilim na kalangitan, isang figure ang sumilip mula sa likod ng isang malaking bato at lumipad paitaas sa kalangitan. Tumingin ang figure sa kalangitan at bumulong sa sarili, 30 taon ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Ang figure ay pagmamayari ng isang gwapong binata na nakasuot ng lilang damit.
Ang kanyang mga kilay na nagbigay sa kanya ng matapang na anyo ay nakabalangka sa isang pares ng mga matang kumikislap sa nostalgia. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay nagningning ng malamig na parang naalala niya ang kanyang kaaway. Sa sandaling ito, isang walang kapantay na kagandahan ang lumitaw sa tabi niya at niyakap ang kanyang braso bago ito nagtanong sa mahinang boses, "Kapatid na Alvin, iniisip mo ba sina Sister Kelly, Sister Megan, at Sister Irish?" Nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkataranta at nagtanong ng may bahagyang ngiti, "Anya, bakit ka lumabas? Sinundan kita rito nang makita kitang tumigil sa paglilinang. Kapatid na Alvin, nakalusot ka na ba at naging isang Ten Directions Celestial Lord?" Tanong ni Tanya. Kamakailan lamang, sina Little Gold at Tanya ay sunod-sunod na naging Ten Directions Celestial Lords. Si Alvin lang ang hindi pa naging Ten Directions Celestial Lords dahil mas mababa ang kanyang cultivation base kaysa sa kanilang dalawa noong nagsimula silang mag-cultivate. Tumango si Alvin at nakangiting sinabi, "Oo, nalampasan ko na." Sa nakalipas na ilang dekada, bukod sa paglilinang, patuloy na naghahanap si Alvin ng mga taong maaalis nang maubos ang kanyang mga celestial fruits at celestial pills. Ito ay upang makaipon siya ng sapat na puntos na maipapalit sa pagkakataong makapasok sa mga sikretong zona upang makakuha ng mas maraming celestial fruits at celestial pills. Sa panahong iyon, nakatagpo siya ng ilang taong nagtataglay ng mga divine elements. Mabuti na lang at ang pinakamalakas na taong nakatagpo niya ay nagtataglay lamang ng sixth form divine element. Wala pa siyang nakikilalang sino mang nagtataglay ng seventh form o eighth form divine element. Dahil nagawang lumunin ng mga banal na elemento ni Alvin ang mga banal na elemento sa ika-6 na anyo, lahat ng kanyang mga banal na elemento, maliban sa Chaos Divine Earth, ay nag-evolve sa ika-7 anyo ng mga banal na elemento. Bukod dito, para sa Chaos Divine Flame na lumamon sa isang ika-6 na anyo ng Chaos Divine Flame at ilang ika-5 anyo ng Chaos Divine Flames ay malapit nang mag-evolve sa ika-8 anyo nito. Kapatid na Alvin, Tanya, tawag ni Little Gold pagkalabas niya mula sa kagubatan ng bato. Nagningning ang kanyang mga mata nang marinig niya na si Alvin ay isa na ngayong Ten Directions Celestial Lord. Lumapit siya kina Alvin at Tanya bago nagtanong, "Kapatid na Alvin, aalis na ba tayo ngayon sa Purgatory Battlefield o aalis na lang tayo kapag naging Celestial Emperor na tayo?" Wala ni isa sa kanila ang interesado sa pag-angat ng ranggo o pagkuha ng titulo sa Purgatory Battlefield. Ang pangunahing layunin nila ay makuha ang mga kayamanan dito para mabilis na maging mga Celestial Emperor. Itinanong lang ito ni Little Gold dahil ngayong silang lahat ay naging Ten Directions Celestial Lords na, at malapit na silang maging Celestial Emperor ni Tanya, hindi magtatagal ay maililipat sila palabas ng Purgatory Battlefield. Tutal, ang Purgatory Battlefield ay bukas lamang sa mga Celestial Lord. "Magtagal pa tayo ng kaunti," sagot ni Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata, "Kaka-rating ko lang bilang isang Ten Directions Celestial Lord. Sino ang nakakaalam kung makakahanap ako ng mas mataas na grado na celestial fruits at celestial pills para mapataas ang aking cultivation base kung magtatagal pa tayo ng kaunti?" Hindi nagsisinungaling si Alvin kay Little Gold. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ng pananatili niya ng kaunti pa ay dahil sa 5 banal na elemento. Bukod sa Chaos Divine Earth, ang iba pang mga divine elements ay nag-transform na sa kanilang ika-7 anyo. Kung mananatili si Alvin sa Purgatory Battlefield, ang kanyang 5 divine elements ay maaaring patuloy na pataasin ang kanilang lakas. Matapos mag-evolve, naalala ni Alvin ang world-cleansing divine water na nagsasabing kung magsasanib puwersa sila, wala silang dapat ikatakot kahit na makasalubong nila ang 8 anyong divine elements. Dahil dito, gusto niyang manatili ng kaunti pa upang ang kanyang 5 divine elements ay patuloy na mapalakas ang kanilang mga lakas. Sa kasalukuyan, matapos lumagpas sa isa pang limitasyon ng puntos, si Alvin ay isang level 6 commander. Kung lalagpas pa siya sa isa pang limitasyon ng puntos, siya ay magiging isang level 7 commander. Hanggang ngayon, 2 lamang ang level 7 commander sa Purgatory Battlefield, at hindi pa niya nakikilala ang kahit sino sa kanila. Ang pinakamalakas na kalaban na nakilala niya sa ngayon ay 2 level 6 commanders na ang mga divine elements ay nasipsip niya. Isa sa kanila ay isang top celestial beast tulad ni Little Gold na nagtataglay ng 6th form profound divine metal at isang divine artifact.
Bukod kay Alvin, kakaunti ang mga taong kapantay niya sa Purgatory Battlefield. Ang isa pang tao ay isang Divine Beast tulad ni Tanya na nagtataglay ng Divine Artifact at isang Fifth Form World Cleansing Divine Water. Kahit malakas siya, napatay pa rin siya ni Alvin. Matapos patayin Top Celestial Beast at ang Divine Beast, hindi lamang nakakuha si Alvin ng maraming military merit points, divine artifacts ng kanyang mga kalaban, at divine elements, kundi nakakuha rin siya ng maraming bagay na nagpapalakas sa cultivation bases ni Tanya at Little Gold. Sige. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, natural na walang anumang pagtutol sina Little Gold at Tanya. Pumunta na tayo sa purgatorio ng maraming pagbabago. Alam ni Alvin na wala na siyang gaanong oras sa purgatoryong larangan ng labanan. Wala na siyang planong pumasok sa anumang masikretong zona dahil ang mga kayamanan doon ay hindi na makakatulong sa kanya ng malaki. Habang naglalakbay ang tatlo, nagtanong si Alvin, Sister Water, wala na ba talagang paraan para makapasok sa katawan ni Tanya at Little Gold ang mga banal na elemento na makakasalubong natin? Sa nakalipas na mga dekada, maraming beses nang tinanong ni Alvin ang World Cleansing Divine Water ng tanong na ito. Maraming beses ko nang sinabi ito sa iyo. Maliban na lang kung ito ay sitwasyon ng buhay o kamatayan, sa palagay ko ay hindi nila dapat ipagsapalaran na subukang ilagay ang lahat ng 5 banal na elemento sa kanilang mga katawan. Sagot ng World Cleansing Divine Water. Pinili ng 5 banal na elemento ang kanilang mga hukbo, hindi ang kabaligtaran. Halimbawa, noong unang nakatagpo ni Alvin ang Chaos Divine Flame, kinailangang kumbansihin ng kanyang Profound Divine Metal ang Chaos Divine Flame na magbahagi ng isang hukbo. Sa oras na iyon, kung tatanggi ang Chaos Divine Flame, wala nang magagawa. Sa Purgatory Battlefield, posible na ang mga Divine Elements ay pumili ng isang hukbo dahil sa desperasyon matapos mapatay ang kanilang mga dating hukbo. Gayunpaman, nangangahulugan ito na may posibilidad na iwanan ng mga divine elements ang hukbo na kanilang pinili dahil sa desperasyon kapag nakatagpo sila ng ibang hukbo na kanilang nasiyahan. Hindi lamang nito negatibong maaapektuhan ang mga hukbong iniwan, kundi pati na rin ang mga iniwan ay nanganganib na mapatay ng mga bagong hukbo ng mga divine elements. Kahit na ang mga bagong hukbo ay walang intensyong pumatay sa simula, tiyak na hihikayatin ng mga divine elements ang kanilang mga bagong hukbo na patayin ang mga hukbong iniwan nila. Patuloy na sinabi ng World Cleansing Divine Water, bagamat malaki ang posibilidad na hindi iiwan ng mga divine elements si Tanya dahil isa siyang mabuting host, hindi ko rin masasabi ang pareho para kay Little Gold. Bihira ang isang Top Celestial Beast, pero hindi naman sapat na bihira. Natahimik si Alvin. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga salitang ito. Isasantabi mo na lang si Little Gold, hindi siya sigurado kung dapat ba niyang hayaan si Tanya na sumugal. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Alvin. Huwag muna tayong sumugal sa ngayon. Kahit pa makakuha si Tanya ng banal na elemento, hindi nito gaanong mapapabuti ang kanyang lakas. Bukod dito, paprotektahan ko siya kaya hindi mahalaga kung medyo mahina siya. Tungkol naman kay Little Gold, hahayaan ko siyang magdesisyon kapag naging banal na halimaw na siya. Hindi lang ang Purgatory Battlefield ang lugar na may 5 banal na elemento. Tiyak na may mga Celestial Emperor sa 9 Serenities Battlefield na nagtataglay din ng mga banal na elemento. Sa oras na iyon, kung magdesisyon siyang gusto niya ng banal na elemento, papasok ako sa 9 Serenities Battlefield at tutulungan siyang makakuha nito. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa purgatorio ng maraming pagbabago, ang mga kalaban na nakatagpo ni Alvin ay pawang mahihina. Sa katunayan, hindi niya magawang harapin ang ilan sa kanila at hayaan na lamang sina Tanya at Little Gold na harapin sila. Sa sandaling ito, ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth na punong-puno ng pananibik ay biglang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Isang 6-form Chaos Divine Earth. Sa wakas. Nandito na rin sa wakas. Kasabay nito, 2 figure ang biglang lumitaw sa harap ni Alvin. Ang isa sa kanila ay pag-aari ng isang 3 metrong taas at maskuladong lalaki na walang damit. Samantala, ang isa pang figure na nakaupo sa balikat ng matangkad at maskuladong lalaki ay isang pandak at payat na matandang babae. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.